Hello, Sir Ferdinand. Kumusta po? Radman Toys Raymond here. So, ito sir, testingin lang natin sir. Unboxing and testing tayo sir ng unit na order nyo. So, this is the GHK Umarex Glock 17 Gen 5 MOS Airsoft Gas Blowback Pistol. Okay. So, ayan sir, nakasulat, Cerakote Finish. Okay, Cerakote yung ginagamit na coating sa mga tunay na baril. Okay. So, yeah. So, ito sir, yung unit. Okay, so this is the unit. And this is the optic plates. This is the tools to remove the screw. And the other one, yung smaller, no, na Allen, yan yung pang-adjust ng hop-up nung pistol. Okay, tapos meron siya kasamang loader, BB loader. Okay, pero nagbibigay ako ng isa pang loader kasi nga nahirapan ako gamitin to. Naka-super glue siya. Kaya bigyan ko na lang kayo ng bagong loader. Yung bagong loader kasi, yung adapter niya, yung ganito, para dun sa maglip, parang pang pistol, mas maliit. Kaya mas mabilis mag-load. Okay? Kaya, yun. Para hindi na kayo mahirapan. Alright? So, yan. Wait lang. Ito, labas natin yung unit. Pakita ko sa inyo. Okay. Yan ang unit. Okay. So, ito yung plate, no? So, tatanggalin mo yan, then papalatan mo ng mga plates. Okay? So, yan. So, ito, meron dito serial number. Okay, same sa parang tunay na baril, may serial number dito. Tapos, ito, nakasulat, officially licensed product of Glock. Okay, so yun. Official product of Glock. Tapos yan, logo ni Glock. Tapos ito yung magazine, removing the magazine. Okay, so pag ganyan, akala mo, tunay. Kasi wala yung spring, di ba? So yan, okay. Right, so yan. Okay? So yan. So, tanggal ko yung sticker. Tabi lang natin yan. Okay, so, if you're new to Airsoft, hindi ko alam kung new kayo, pwede nyo, pagka nakukuha nyo yung mga unit nyo, pwede nyo, huwag nyo muna siya kakabit, no? Tapos yun, always remember to keep your trigger finger outside the trigger. Okay? So yan, pwede mong ganunin. Parang ganyan. Basta wala lang yung magazine. Okay? Yan. Para lang at least medyo ma-familiarize ka kung paano siya gumagana. Parang ganun. Okay? So, ang gagawin natin ngayon is maglo-load na tayo ng ano ba unahin natin? Gas, no? Gas pala muna. Okay, kasi magiging matigas na ito mamaya. Mahirapan na tayo mag-load ng gas. Yan. So, pwedeng use your kuko to pull this down. Okay, so pupull mo yan. Gagamitin mo yung kuko. Or, pwede rin gamitin yung green gas to push the... may airsoft na pala kayo. Okay, alam ko na. Kalimutan ko. So, yan. So, yan yung kakagahan natin. Okay, kagahan natin. Parang konti lang natin pumasok. Parang sandali lang. Okay? Kasi medyo bago kasi. Kaya, ano yun. So, ngayon, nalagyan na natin ng BB. So, using actually, pwede mano-mano, pero, kayo, bahala kayo kung gusto nyo mano-mano. Okay? You can actually watch my other videos na meron akong, kung paano ginagawa yung mano-mano. Okay, so ito na. Lagyan na natin, no? So, kailangan medyo nakaganon siya para may angle, para mas mabilis pumasok. Basta, pagka pinupush mo yung BB sa magazine, ang gagawin mo lang is, tatandaan mo lang na kailangan swabe. Baka parang pag nagpupush ka, pumapasok talaga siya. Parang ganon. Kapag gumagano, parang nasa stock, parang matigas, huwag mo pipilitin. Kasi hindi siya optimal. Hindi siya optimal angle. Kaya nga mahanap mo yung optimal angle. Okay? So, parang ganito. Lalagay ko lang dyan muna. Hindi ko pa pinipress. Okay? Tapos, hahawakan ko dito. Para sure tayo na hindi gumagalaw. Tapos, i-press natin. Teka lang. Nahulog. Ayan. Ayan, pasok. Ayan, pasok. O, diba? Ganun siya. Optimal. Yung kanina, hindi masyado stable eh. Tapos, pagtapos ng ganyan, medyo pupush mo muna to.
parang push mo pa. Kasi minsan kasi parang alanganin siya, doon na siya sa may tip eh. Tapos kung gusto mo pala maglagay ng mano-mano, ganito. Gagamitin mo itong angle, itong part na to, parang ipupush mo down mo to, tapos ipapasok mo sa harap yung BB. Yan. Ganyan maglagay pag mano-mano. So, hindi ko alam kung ilan yung BB na dito. Siguro mga 5, 9 or 11 siguro. Hindi ako sure. Okay? 9, 11. Pwede din 12. Okay. So, ito. So, una-una gagawin natin is to check the FPS. Kahit na hindi naman ganun ka-importante. Hindi, actually, importante rin pala. Kasi kahit pa paano, hindi ka naman kasi pwede 100 lang yung FPS, di ba? Hindi rin naman pwede siguro 200. Masyadong mababa yun. Kasi nga, itong mga unit natin, it should be 300 FPS. Okay? So, tapos, yung blowback na to talaga malakas. Trigger na to, matigas. So, ayun. Malalaman natin kung okay ba o hindi. Okay? So, ayun. Pag inserting the magazine, as usual, ito kasi medyo maluwag. Medyo may alog siya. So, make sure na parallel. Okay? Para yung gas route, okay, yung gas route na yan, is mag-a-align doon sa nozzle. Okay? Kasi yung nozzle na to, parang isang ganun lang eh. So, kailangan eksakto. Pagka na, ano na ng konti, nagiging supot eh. Okay? So, ayan. Alright? So, pasok natin. So, ngayon, paminsan kung gusto mo yung, para ma-check, is kapag napasok mo na to sa pistol, itong yung magazine base, pwede mo siya i-turn counterclockwise. Parang ginagano mo siya counterclockwise. Parang ganun lang. Yun lang yung pang-align sa kanya. Kasi minsan kasi, pag pinapasok mo siya, naka-clockwise siya. Kaya pwede mo rin pagpasok, tapos parang ipihit mo lang konti ng counterclockwise just to check kung tama ba yung pagkapasok mo. Kapag ka medyo umusog, ibig sabihin mali yung pagkapasok. Okay? So yun, pasok na. Hack natin. Ayun yung BB. Release. Okay? So ito, firing. Yee. Hindi ko alam. Basta nag-zero siya. Pero may malakas naman yung blowback. Abnormal na kasi itong aking chronograph eh. Okay. So, isa pa. Zero na naman. Ba naman tong chronograph ko na to? Hindi ko kasi rin alam kung may bumabalik ba na debris galing dun sa box. Kaya zero lumalabas. Okay, isa pa. Kasi sure naman ako may bala eh. Kasi hindi naman siya lalabas ng zero pag walang gumanon, walang dumaan. Okay, isa pa. O yun, meron na siya na-detect. Kumbaga may data na. Kanina siguro, hindi ko alam eh kung bakit. Yan, 305. So, more or less kanina, 300 pass din yun. Loko-loko lang tong chronograph ko eh. O, 305 din ulit. 0.6. Okay? So, sige, isa pa. Okay, o, 302.5. Okay? So, okay naman yung blowback niya, pero magkakarga lang ako ng gas. Kasi nga, konti lang yung nakarga natin kanina. Kasi mag-accuracy test na tayo, baka maging supot. O, diba? Ang daming pumasok. Okay. So, ayan. So, ngayon, for the accuracy test, the target box is 2.3 meters away. So, yung bilog na tina-target naman natin is 4 cm. Ang ibibigay ko sa inyo is, kasi yung box natin maraming bilog. Marami ng target, marami ng butas. Ang titira ngayon, 3 na lang. Ang ibibigay ko sa inyo is the one on the right side. Okay, the last one on the right side. And that is the bilog second row from the top, okay? Tapos third from the right. Okay, so yun yung sa inyo. Sipa ko yung gas. So ang gagawin ko na lang din is pipicturean ko, then bibilugan ko, tapos send ko sa inyo. Okay, so yun. So ito, firing. Okay, halos gitnang-gitna siya nung bilog. Katabi lang. Ito, gitnang-gitna talaga. Ito, bumaba. Pero sa full pa rin. Okay, ito, umangat ng konti. And bumaba. So parang nasa 630. Okay. Pero nasa loob pa rin siya ng bilog. Okay? So, the BB that we're using is only 0.20 grams, made in Taiwan BB. And the green gas, as you can see, we used number 12.
the standard power gas. Okay? So, ayan, nag-open na yung slide. Removing the magazine, wala nang bala. Pull back, hammer down. Okay? So, ayun, Sir Ferdinand, okay na itong unit ninyo. Pwede ko na siya i-pack. So, ipapack ko na siya. Then, dadanig ko na siya sa courier tomorrow. Okay? So, ayun, sir. Thank you for your order. Until next transaction po, always remember to stay safe, stay great, be good, and be thankful always. God bless po, sir. Bye-bye.